Hello. Hello, everyone. Try ulit tayo. Let's see. Okay. Maugong pa ba? Doon talaga. Maugong din? Okay. Nasaan tayo? Sige na. Umpisahan mo. Wala. Ito yung mga guest. Sino nang nanonood? Church. Ayan, magandang hapon sa ating lahat. Hi! Hello. Pasok ba sa frame mo? Ganun dapat ganun, di ba? Sa Hello. likod-likod ka lang. Oh, Yan. ayan. Paano ba? Silip-silip lang. Ganyan. Saan ba? Ba't Camera? hindi ko pa makita dito? Refresh. Ayan. So, magkukwentuhan daw kami ngayong hapon. Anong topic natin, dear? Anong nangang topic natin? Ang topic natin ay ang tawag nito relationship, tungkol sa relationship ng isang blind at sighted couple. Yung ba yun? Ano ba nakalagay dyan? Pag-usapan natin. Yung ba yun? Ano ba nakalagay dyan? Yun na nga. Kaya mo yung ano yan, mag-feedback yan. Kaya nga, tinanggal ko na. Meron na bang nanonood? May nag-join na ba? Hindi ko na mabasa yan, hindi ko na makita. So, meron na. Dito ako. Hello. Shout Shout out sa ating mga viewers ngayon. Thank you sa support. So, first time na mag-live si Filipino Blind Life. Anong first time? Ang daming beses na. Test lang yun. Puro testing. Testing lang yun. Na-restart pa nga kahapon eh. Diba? Kasi hindi pa tayo ganun hindi pa natin alam or makulit lang talaga ba, iniwan natin si Titus sa harapan ng camera na mag-isa, 13 years old siya kahapon. Kaya, ayun, pinatigil ni TikTok yung live. Hindi pala pwede yung ganun. Kaya, dapat sumunod tayo sa community guidelines. Kaya, sorry lang sa mga nakapanood ng live namin kahapon. Ano po. So, by the way, ako po si Joe Ibanez. Ako po talaga yung may-ari ng channel ng account na ito dito sa TikTok, Filipino Blind Life. So, marahil nagtatanong kayo, talaga bang bulag yan si Filipino Blind Life? So, nagsalita si screen reader. Ano mo muna yan? No. So, talaga bang blind si Filipino Blind Life? Blind na po talaga ako, no? Kung napapansin nyo dyan sa screen, ilalapit ko, no? Itong mata ko na to, blind na to. Ito, meron pa pong konting nakikita, pero grabe kalabo, no? Katulad dito sa screen, yung mga nakasulat po dyan, hindi ko na yan mabasa, lalo na pagputi, no? Pero kung naka-dark mode yung cellphone, kitang-kita ko pa rin konti, pero hindi ako sigurado sa mga nakasulat, kaya gumagamit po ako ng screen reader, no? Screen reader po yung gamit ko. Gumagamit na po ako ng yung tawag nilang talkback sa Android phone, no? So dahil naka-Android tayo, talkback lang gamit natin, no? So baka may naririnig ka nagsasalita kasi itong cellphone nakatabi niya yung laptop. So naka-screen reader din yung laptop dahil nasa laptop ako kanina. Dapat sana po sa laptop kami mag-live, kaya lang hindi namin alam bakit hindi maggana yung audio. Talagang di-discover ko pa kung anong problema talaga.
So, ayan. So, sino na ba yung mga naka-join sa atin? Ang dami na yata. Hindi ko pa na pakibasa mo, Ma'am Dina. Or by the way, magpakilala sa atin si Ma'am Dina. Si Ma'am Dina yung introduce ko siya sa inyo. Siya po yung aking wife. So, ayan. Sige. Hello po, magandang hapon. Ako po si Teacher Dins, yung pangalan ng account ko dito sa TikTok. Hindi masyadong Teacher Dins. Teacher Dins. Hindi masyadong nagpo-post. At wala rin yung live na laman. Basta may account lang, ganun. So, ako ang wife ni Joe. At gusto niya na magkwentuhan kami ngayong hapon patungkol sa mga paano ba namin in-overcome yung mga challenges sa relationship namin. Okay, by the way, cited po ako at Naka-live pa ba? Naka-live. Okay. At binigyan niya ng title yung kwentuhan na to na Love Beyond Sight. Overcoming Challenges in Sighted Blind Relationship. So, yun. Hindi ko nakikita sa screen. Ikaw ang hindi nakikita. Urong-urong ka. Ayun. Yan. Hello! Okay, so simulan na natin. Sige, so kwentuhan lang naman to, no? Kasi dito sa Filipino Blind Life, gusto namin magbigay ng awareness, information, encouragement, and inspiration, no? At para magkaroon ng awareness ang mga nanonood about sa kalagayan ng isang blind or ng isang couple na sighted ang isa, blind ng sighted blind. Ang ingay ni wait lang. Saan ba yan nagsasalita? Dito sa nandito siya sa loob eh. Hindi, Huwag mong galawin yung naka-off mouse. Naman yan. Huwag mong galawin. Wala naman, hindi naman ginagalaw. Ba't hindi nagagalaw? Ba't siya nagsasalita? Okay. Naka-off naman Ang siya. daming disturbance. Okay. So, bakit nga ba mahalaga ang pagtalakay sa paksa na to? Ano sa palagay mo? Yun nga, para magbigay ng awareness kasi katulad yung short na video ko na tanong ko is maaari bang magmahal ang isang sighted, vice versa, mapalalaki man yan o mapababae, sa isang blind na lalaki or babae, no? Kasi kumbaga pwede ba yon, no? So of course pwede kasi nandito tayo, di ba? Na isang example ng relationship ng isang blind and sighted couple, no? Oh, yes. Yun. So, pwede siya. At, di ba nga, ang pag-ibig naman kasi ay hindi yan nakabase kung able ka ba, may kapansanan ka ba, o dapat ang magmahal yung mga wala lang kapansanan. Ganon. Di ba? Pagdating sa love, pantay-pantay lahat. So, hindi na nakikita ng love yung kapansanan dahil sabi nga, love conquers all. Oh. By the way, sa mga viewers natin dyan, pasensya na kayo sa audio namin ha, kung merong haze ba tawag doon, yung gumaganon. Maingay-ingay. Medyo maingay kasi wala kaming kagamit-gamit. Ibig sabihin, wala kaming headset. May isang Bluetooth kami, pero yun nga, kanina maingay pa rin, hindi ko maintindihan. So, siguro kailangan namin ng wired headset, yun, para maging maganda yung quality ng sounds namin. Wala pa akong pambili, pero kung may magpadala dyan ng gift, mas maganda. So yun po, pagpasensyahan nyo muna. So ang dami na naka-join, banggitin mo sino ba yung mga naka-join na yan. Shout out naman dyan. Shout out, thank you for joining. Sino yan? Sir Arthur, Ma'am Alma, yung iba hindi, Tito Jacinto 266, May. By the way, Goong, pa-comment naman yung dyan iba. para Ayan, Miguel, si Sir Miguel. Sir Miguel, okay. Okay. Teacher K,
Hello po. Ralph, Arthur. So, Yan. marami na sila. Ma'am Rose, Tito Think Twice. Okay. Thank you for joining, So, for kalimitan na viewing, for watching. so kalimitan po na maririnig nyo na term na ginagamit namin is yung sa blind community is yung visually impaired. Yun ay tumutukoy sa isang taong may kapansanan sa mata, at yung sighted tumutukoy sa isang person na nakakakita. No, kaya malimit na ang tanong, yung bang viewers natin sighted ba yan o blind or VIP? Yung shortcut ay VIP is visually impaired person. No. So hindi very important people or kundi pwede rin, pero VIP for short, VIP ay acronym ng visually impaired person. No. So yun po, kung kayo po ay kung po pwede nyo ring i-comment kung kayo ba ay sighted or visually impaired, para alam din namin, mabasa ni Ma'am Dina, no, kung at kung saan ba kayo nanggagaling. Baka pwede namang i-comment nyo po dyan kung kayo ay nandito sa bansa natin or outside the country, no, para malaman naman namin yung aming mga audience kung taga saan. At pwede rin po kayong mag comment dyan ng inyong mga tanong para right away masasagot po namin. Pero kung curious. Kung curious kayo, no. So sige, umpisa na natin ang talakayan, Ma'am Dina. Ano ba yung mga nakahanda mo dyan? Okay, unang tanong. Paano ba tayo nagkakilala? Yun bang unang tanong? Yes. Okay, parang getting to know each other pala ito, no. So kami po ay nagkakilala ni Ma'am Dina. Ako na magkukwento, no. Sige, magkwento ka na. Kami po ay nagkakilala dito rin po sa dito sa isla ng Palawan. Ng Palawan. Dito sa isla ng Palawan. At ako po ay naparito dahil nung matagal na panahon ay napadpad yung aking mga magulang dito sa isla ng Palawan, and then dumating yung time na bumalik po dahil ang father ko ay taga Pangasinan. Bumalik kami ng Pangasinan, and then naiwan yung ate ko dito sa Palawan, and then bumalik po ako. So yun, pagbalik ko dito sa Palawan, nagkakilala kami ni Ma'am Dina sa church na kanyang tatrabahuan. So dahil isa siyang empleyado or nagtatrabaho sa isang student center na pinapatakbo po ng church. So doon po kami nagkakilala. Yun. Wow. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Correct. Okay. Correct ka dyan. Okay, next question. So, ako ang host dito, kaya ikaw yung tagasagot. Ganon, hindi naman. Dapat dalawa tayo. Ay, joke lang. So, meron pa ba Okay. nanonood sa atin? Meron Okay, pa. so salamat po sa inyong pananatili dyan. Ano po? Salamat po. So, ayun. So, i-comment nyo na dyan yung mga questions nyo. At sasagutin po natin yan along the way ng ating kwentuhan. Okay, so yung tanong na to, parang ako din yung sasagot. Bakit? Ano ba yung tanong? Kasi, sabi dyan, ano ang unang naging reaksyon ng sighted partner tungkol sa pagiging blind ng kanilang partner? Ulitin mo. Ano Lumapit ka ang- ng konti ba para marinig yung Ano audio. ang unang naging reaksyon ng sighted partner tungkol sa pagiging blind ng kanilang partner? So, sa akin to, ano Sige. ang naging unang reaksyon ko? So, dahil nga Or wait lang, putulin kita. Nung kami pala po ay nagkakilala, ay may kapansanan na po ako sa mata. So, aware po siya. Okay, yun lang. Yun lang. Okay, tuloy mo na. Okay. So, dahil nga at first, tayo ay magkaibigan lang, di ba? Friends lang kami. And wala akong masyadong reaksyon dahil friend nga kami. So, naintindihan ko yon at parang naawa ako. Ganun yung Ba't ka naawa? Naawa ako kasi ang hirap ng
ang hirap naman talaga ng ganong kalagayan na wala kang makita or malabo yung paningin mo, 'di ba? At na-try ko nga dati na pumikit ako. Ano nakita mo nung pumikit ka? Dilim. Hindi. Pumikit ako para lang matry ko kung ano yung feeling ng gano'n na walang Laksa mo nakikita. boses mo. Nang walang nakikita. So, yun. Kaya lalo akong naawa ako noon sa'yo dahil gano'n. Kung ako nga nakapikit lang, parang hindi ko na ma-endure na tumagal yung ganun. How much more sa'yo na nandyan na yan. At hindi na wala nang lunas, kung baga. Kasi, by the way po, nabanggit mo na ba na ang cause ng blindness mo ay glaucoma, open angle glaucoma? Wala pa, pero sa mga videos ko parang nabanggit ko yan. Pero dito sa live, wala pa. Po siyang cure. Wala siyang treatment para mabalik yung paningin. Kaya yung unang reaction ko noon ay yun, naawa ako. And dahil friend tayo. Yun. Okay. So, next question. Okay. Parang akin pa din to. Ano ba? Hindi ko mabasa eh. Ano nakalagay dyan sa notes? May mga naging agam-agam o takot ba bago pumasok sa relasyon? Ay, ikaw pala pwede rin sumagot niyan, tas ako nang mamaya. May naging agam-agam ka ba? O takot bago ka pumasok sa relasyon? Siyempre, meron. Hindi mawala yung agam-agam. Kasi kung yung mga both person nga na normal, kung minsan nagkakaroon din ng agam-agam, how much more sa isang blind, ano po. So, wait lang ha. Tuloy mo yan. Tinatawag ako. Okay. Sige. Ikaw muna. So, ako naman, ang agam-agam ko sa relationship namin ay bago pala pumasok sa relationship na ito ay kung kakayanin ko ba. Kasi syempre alam ko na maraming challenges yung kakaharapin. Kaya medyo yun yung agam-agam at yung hindi naman siguro takot, agam-agam lang na kung saan ay iniisip ko kung kakayanin ko ba kung halimbawa siya ang magiging partner ko in life. So yun, okay na ako. May sasabihin ka pa ba? Ito na siya guys, bumalik na siya. Mali kasi yung nasuot kong tsinelas. Hinanap ng may-ari yung tsinelas. Bulag eh. Hindi alam kung basta naramdaman ng pa ako na hindi ko tsinelas yun. Yun yung mga Pakiulit mo rin yung tanong. mga perks. Perks ba yun? So pasensya na talaga kayo. Pasensya na po talaga kayo sa aming audio. Pagtiyagaan nyo na lang muna. Para we will try our very best na maging maganda yung audio namin sa next. Dahil phone lang po tong gamit namin, wala kaming maayos na audio, lahat ng tunog sa background noise masasagap nating lahat. Okay, yung tanong kung may mga naging agam-agam ka ba o takot bago ka pumasok sa relasyon? Oo naman, kasi hindi mawala yung takot, pero yung na-overcome naman yung takot. So yung takot doon is what if totally blind na talaga ako, pag na totally blind na ako, wala na talaga akong makita, nandyan ka pa rin ba kaya, hindi mo ba ako iiwan? Yun So takot. yung takot ko doon is yung natatakot ako na iiwan mo. Iiwan ko. Yan. Ay, Yun paano yan? Araw-araw man kitang iniiwan. Ay.
Okay. So, yun po. May agam-agam din. Okay, So, so sinong mga nag-join? So, salamat po sa inyo sa mga nag-join. Pakibasa mo sino ba sila? May nakita kong umangat eh. parang mayroon tayong viewer from Vietnam kasi yung pangalan niya ay pangalan ng Vietnamese. Oh, hello. Hello po. So, Hi, thank you for watching. thank you. Manood lang po kayo para matuto kayo mag-Tagalog. Ano? Yan po. So, Okay, bago ako pumunta sa kasunod na tanong, gusto ko munang sagutin mo, paano mo na-overcome yung takot mo na yun? well, na-overcome ko naman yung takot kasi, tawag nito, na-overcome ko nga ba talaga? O hanggang ngayon takot ka pa rin? Siguro hindi ko 100% na na-overcome. Nagpe-pray pa rin ako kasi tao pa rin tayo di ba? Tao pa rin tayo na dumarating. Pero ang sikreto doon kasi yung tiwala, yung trust sa partner mo o sa wife mo na kapag nagtitiwala ka, yun yung magbibigay sa iyo ng peace of mind na hindi ka iiwan. At saka yung laging assurance. Lagi mo naman akong ina-assure, di ba? Na hindi mo ako iiwan. So, mahalaga kasi yon yung word of assurance. At syempre, hindi lang sa salita, maging sa rin, sa gawa din. 'Di ba? So, yun po. Okay, ilang years na tayo? 18? So, Wrong. Hindi, 19 na. Mag-19 na kami, 19. Going for 20 years na husband and wife. 19 years. Okay. So, Naririnig with nyo? 19 years, Naririnig pa ba tayo? naririnig naman siguro. Comment naman po kayo dyan kung naririnig nyo pa kami, kung okay yung audio namin, kung may sounds pa rin ba. So, sa 19 years, assured ka na? O may kunting takot pa? Para mo ko ini-interrogate Para mo ko Ay, ako ang host. ikaw ba? Okay. Okay na? Sasagutin mo pa? Hindi na. Next question. Okay, so ano-ano ang mga pinakamatindi o pinakamalaking pagsubok na hinarap ng mag-partner? Para sa iyo, ano yung pinakamatinding Ikaw pagsubok na na-encounter natin? Sa relationship huli. natin? Ikaw na. Ako na? Ikaw na. Hindi, anong tawag dito? Siguro halo-halo na to. Halo-halo na to. Hindi ka marinig yung hindi boses lang, mo. Ilapit mo. Hindi lang sa relationship yung mga pagsubok na tinutukoy na pinakamalaki. Kundi lahat na sa buhay, di ba? Okay. So, syempre, lahat naman ng relationship ay sinusubok. Siguro yung pinakamalaking pagsubok na pinagdaanan natin ay nung ang bunso natin ay nagkaroon na rin ng kapareho mong karamdaman. Excuse lang. Parang napuwing ako eh. Madali lang. Takip. Ano yun? So, ayun. Ano ka? Napuwing ka? Bakit ka napuwing? Hindi naman mahangin dito. Parang may baka buhok. Nagtusok. O para sa'yo, ano yung pinakamalaking pagsubok? So, pinakamalaking pagsubok sa aming relationship ay yun, yung sa relationship natin wala naman third party, di ba? No, so wala naman third party. And then siguro yung pagsubok na pinagdaanan namin na sumubok sa aming sa akin yung kay relationship, yung pagka-opera po ng aming anak. Dalawang anak namin na operahan.
si Bonso at saka yung pangalawa na nilagyan po sila ng tube implant, si Titus both eyes, si Dane ay left eye. At least kay Dane ay So naagapan. yung panganay namin muntik din malagyan pero Awa ng Diyos na naman. control yung pressure sa mata. So yun po. So at maging ako nung Dalawang beses ka, di ba? dalawang beses nung kami na kumbaga nung 2017 at saka last year ay Na-open. naoperahan po ako nung 2017 corneal transplant at yung 7 months ago ay yung cataract implant o tinanggal po yung lens ko, pinalitan ng artificial lens. So yun po. Okay. So Yun. And paano naka-apekto ang mga social stigma at opinion ng iba? naksa mo, baka hindi marinig. Okay, next question. Paano naka-apekto sa atin yung mga sinasabi ng ibang tao? Naka-apekto ba sa yun? Sa akin kasi hindi. Sabi. Ano bang kalimitan na sinasabi ng ibang tao? O baka hindi lang pinaparinig sa iyo kasi may mga ibang Hindi, sa akin kasi before tayo ikasal, so may mga nakarinig ako ng syempre negative, 'di ba? Kasi nga concern lang naman daw sila sa akin. So bakit daw ikaw yung alin? pinili? So ayun, dahil nga syempre ang nakikita nila is yung kapansanan mo, kaya nila siguro nasabi yon na baka mahirapan ako. Ganun. So anyway, hindi naman yun naka-apekto sa akin kasi may kinalaman pa rin dito kasi guys, alam nyo yung belief system. Kung naniniwala ka sa kalooban ng Panginoon, sa will of God, may kinalaman pa rin yun sa mga choices na ginagawa natin araw-araw. So, ako kasi naniniwala ako sa kalooban ng Panginoon. Lalo tigit sa pagpili ng life partner kasi yun ang pinaka-crucial sa lahat ng pipiliin natin, di ba? Yung pagpili ng makakasama mo habang buhay. So, kaya yun. Kaya hindi masyadong affected ng mga social stigma dahil mas naniniwala ako na kung kalooban ng Panginoon yan ay mas best yan. Hindi man best sa paningin ng tao, pero along the way makikita mo yung pagiging best niyan sa standard o sa paningin ng ating Panginoon. Ikaw, paano ka naapektuhan ng mga sinasabi ng ibang tao? Naapektuhan ka ba? Siguro nung una naapektuhan din pero hindi ko na lang pinapansin, 'di ba? Maraming mga ang kalimitan naman nagko-comment is yung mga hindi talaga nakakaintindi, ano. Kalimitan naman kasi na comment ka is kumbaga maririnig mo ay kumbaga nanghihinayang sila, 'di ba? Nanghihinayang sila dahil kumbaga ganun yung nangyari, parang awang-awa sila, 'di ba? Kuminsan kasi hindi rin nila alam kung paano i-deal yung situation at saka yung impairment na meron ang isang blind. Kaya siguro yung mga comment nila na yon ay hindi rin sila aware, kumbaga na yun na yung nasasabi nila mga salita. So may mga narinig ako pero hindi ko na lang din pinapansin yung mga comment nila para hindi na ako maapektuhan emotionally kasi alam ko rin naman kung ano yung abilities ko, ano yung capabilities ko kahit na may impairment ako. So doon na lang ako nagpo-focus sa strengths ko. Yun ang pinagbubuti ko. Ganun.
Okay. So, kaya ngayon, nag-aaral ka, di ba? Oh, nag-aaral po ako. Nagbalik-aral siya. Shout out kay Sander. Hi, Hello bro. daw. Hello, bro, Sander. Ayan, may tanong siya. Sige. How do you accept your husband despite of his blindness? Ay, Ayun. para pala sa akin yun. Oh. Okay. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, dahil magkaibigan kami, so nakilala ko muna siya, yung ugali niya, syempre, 'di ba? At yung pagkatao niya. And dahil nga nagtiwala ako sa kalooban ng Panginoon, so hindi ko tiningnan yung kanyang disability. Dahil alam ko na kahit na blind siya, marami pa naman din siyang magagawa para maging isang responsible father at higit sa lahat leader ng pamilya. And ang pinaka tiningnan ko kasi doon is yung magiging spiritual leader siya ng family na bubuuhin namin. Kasi nga sa panahon natin ngayon, napaka hirap na makatagpo ng magiging spiritual leader sa family, 'di ba? So haligi ng tahanan ay kadalasan sila na yung nagiging problema ng tahanan sa panahon natin ngayon. Kaya yun talaga yung number one na tiningnan ko, yung sa spiritual side. Kaya yung blindness ay natakpan na nun siguro, no? Natakpan? Kaya love is blind. Ganun ba 'yon? Love is blind. Or the lovers love. are blind. Yung title ng segment natin is ng podcast Love natin, Beyond Sight. Love Beyond Sight, no? Yeah. So natakpan ng love Mm-mm. yung Disability. Yes. Pero anyway, bro Sander, kasi to give more details tungkol doon, magkasama kami sa church, no? Doon kami nagkakilala, doon ako nagse-serve sa church, and then siya ay may hawak din na ministry doon sa church. So doon naging magkaibigan kami, sabay kami kumain. Isang office lang yung araw-araw na pinagtatrabahuan namin kasama yung mga ibang staff. So doon lang kami talaga nagkakilala. Tapos may iba akong crush noon, and then mayroon din siyang boyfriend, no? So hanggang sa ayun, yung paniniwala ko doon, yung Panginoon na ang mismong gumawa ng way para magkatinginan. Ganun ba yun? Magkatinginan kami sa isa't isa kasi parehas kaming Iba ang tinitignan, no? Magkaiba ang tinitingnan. So ayun, hanggang sa actually ako yung nag-propose sa kanya kasi sabi ko sa kanya, kumbaga kung talagang ako naglakas loob, kung talagang tayo kako sa kanya ay bigyan natin ng chance, mag-pray tayo, ipag-pray natin. Kasi nag-umpisa lang po sa kumbaga nabuksan yung aming kaisipan to consider na bigyan ng to go in hindi lang friendship relationship noong inumpisahan na kaming tuksuhin ng pamangkin niya sa church. So ayaw ko naman na maapektuhan yung mga gawain sa church, kaya sabi ko ipag-pray natin yung isa't isa. So ganun yung naging love story, pinag-umpisahan po ng love story namin, bro Sander. So yun. May another question siya. Sinong mas submissive sa inyong dalawa? Sino daw yung mas submissive sa atin? Sino yung mas submissive sa anong aspeto? Sa ating dalawa? Well, ang sinusunod namin na prinsipyo o rule pagdating sa submission, sa submission, yung wife mag-submit sa husband. Yes. No? At yung kumbaga, ang sabi sa scriptures is yung husband i-love niya yung wife niya, no? Love your wife, and then your wife
submit to your husband. So yun yung sinusunod naming principles sa aming relationship. So yun. So kaya Bro Sander, ibig sabihin ay ako ang wife, magsasubmit ako sa kanya bilang leader ng aming family. Hindi naman ibig sabihin na Dahil cited ka. nag-submit ako sa kanya ay siya na yung masusunod lahat, 'di ba? Hindi naman ganoon ang ibig sabihin nun. Kundi pagdating sa mga decision making ay pinag-uusapan naming dalawa 'yan at nag-agree kami, and then kung tagumpay 'yon, si-celebrate namin. Kung nag-fail naman, hindi kami magsisisihan dalawa kasi nga nag-agree kaming dalawa. So, hindi niya ako sisihin, hindi ko rin siya sisihin. So, kahit na cited ako, dahil naunawaan ko na, yun nga, naniniwala kami sa biblical principles, kaya, yung mga prinsipyo kung saan kami nabubuhay, ay doon din nagmumula. So, pagdating sa submission, napakahalaga na naunawaan ng wife yun. Dahil ang prinsipyo na binigay sa atin ng Panginoon is, ang leader talaga binigay niya sa kalalakihan, sa lalaki. O kung ibabalik natin kay Adam and Eve, so si Adam ang binigyan niya ng leadership. Siya ang nagbigay ng pangalan kay Eve at sa mga hayop. So, sa family din, ang head of the family should be the father, and yung wife ay should submit sa kanyang own husband. Yan. Okay. So, next question. Thank you, Bro Sander, for that. So, yung mga manok namin dito, tumutunog na, Ayan hapon na, na. daw. Naghahapon na sila, 6 o'clock na eh. Pero anyway, Punta sige, na tuloy sila. natin. Okay. So, next question. Last two questions. Last 2 questions na kasi hapon na. Okay, kasi hapon na. Last 2 questions. Paano nila pinamamahalaan ang communication at independence sa relation? Nila o natin? Paano natin? Tayo. Paano natin pinamamahalaan ang communication at independence sa relasyon natin? No, ikaw unang Pagdating sumunod. sa communication at independence, kailangan ba lagi kang magsasabi? Kailangan ba? Yung mga ganun, di ba? Okay, sa amin naman ay may kalayaan naman ang bawat isa sa amin. Kasi nga naandoon yung trust. So, pagdating sa communication, open kami. Kung ano yung iniisip ko, nakasanayan na po kasi namin na yung magkwentuhan kahit na sa maliliit na bagay. Kahit na kung ano-ano lang, pinagkukwento. Kumbaga, ang buhay ay nasa komunikasyon. Oo. No, kumbaga, So, napakahalaga yung open communication sa aming dalawa bilang isang couple at hindi lang sa atin, di ba? maging sa Pati mga sa mga bata. anak. Pero yun nga, yun yung practice natin pag sa blind-sighted relationship kasi napakahalaga na may Kakwentuhan. hindi lang yung communication sa pamamagitan ng text yung communication talaga na verbal communication. Napakahalaga yan. Mag-uusap. Kasi sa isang visually impaired ay mahalaga sa atin yung verbal, yung sound, 'di ba? Kahit nakasama mo siya diyan, kung hindi naman siya Sasalita. nagsasalita. So paano mo malaman kung sino? Kaya kung minsan 'di ba sa mga blind po, sa mga visually impaired, lalo na sa loob ng bahay or nasa room. So ang isa sa mga courtesy ng paano i-deal ang blind is lagi kang kung ang blind ay nasa room kailangang ipaalam ng Nandyan ka rin. kumbaga yung may sighted na kasama doon. So pagdating ng sighted doon sa lugar ay talagang Imimake siya, niya na aware yung blind na Oo. nandyan na siya. magsasalita siya. Sasalita siya. I-introduce niya yung kanyang sarili. Sarili. At bago siya aalis,
sasabihin niya rin na aalis siya. Mm-mm. So napakahalaga yung ganong klase ng communication sa blind sighted relationship. Mm-mm. No. So kaya kami, yun nga, mahilig kami magkwentuhan. Sa independence naman, hindi namin pinapakialaman yung cellphone ng isa't isa. Dahil nga nandoon yung trust. So yung cellphone ko, hindi niya kinakalkal o hindi siya nag-spy ganyan. Ako ganun din. Kasi syempre personal na gamit 'yan. Although wala din kaming restriction. Ibig sabihin, nandyan lang naman yung cellphone namin. Kung halimbawa gustong tingnan o ano, dyan lang. Kasi wala rin naman guys, kaming tinitingnan niya yung cellphone ko kung may laman yung GCash. GCash pala. Kung may laman yung GCash at at yung Maya. De joke lang. Tapos kung meron, may withdrawin ko. May withdraw. Pambayad ng bills. Ay, Mapuputulan na tayo. okay. May ano yata, may tanong si Sir. Sino? Hindi ko sure kung Sir or Ma'am. Oh. Kasi Hansel is unisex naman yung name na yan. Sige. Ano yung... So, sabi niya, ilan po ang anak nyo? Opo, ang anak po namin ay 3. Puro boys. And then, ang eldest ay 18. And youngest ay 13. And yung middle ay 17. Parehas po silang... Yung 3 na yon ay... Ano ba? Paano ko ba sasabihin? Namana nila yung genes. Confirm po yun kasi actually po yung aming nakunan po kami ng isang Filipino scientist na nagpakadulabhasa sa Harvard. Shout out kay Doc Ryan Colliantes. Siya po yung kumuha ng mga blood sample namin at dinala sa Harvard. So doon na confirm na infected din ng namana din ng 3 disease, bata. Yung 3. Kaya kaya sabi nga nung anak namin, yung kalagayan namin ay high maintenance. Sabi niya, high maintenance yung mga anak namin, kaya ganun po ka-challenging yung situation namin kasi yung dalawa ay may mini-maintain na mga eye drops. Kahit na may implant na yung si Den yung gitna, si Titus naman wala na siyang mini-maintain na eye drops kasi gumagana yung 2 tube na implant sa kanyang mata. Kaso siya ngayon ay visually impaired na din. Oo. Mas malakas po yung paningin ko compared doon sa kay Titus. Mas kay Titus. So yun, parang meron pang ako nakitang gumagalaw-galaw na comment or ano. Meron pa ba? Mga heart. Wala na ibang tanong? Wala na so far. So last question. Eto. Ano ang role ng pamilya at kaibigan sa ating pagsasama? Ano ang role ng mga kaibigan natin at ng family natin sa pagsasama nating dalawa? Ikaw ang sumagot diyan. So, kung unahin natin muna sa family. So, yung role nila sa relationship namin, normal lang naman. Ano yan? Yung family members yung natin o yung mga kamag-anak? Kamag-anak. Normal lang naman. Ibig sabihin, hindi naman nila kami pinanghihimasukan at pinakikialaman. Sila ay laging nandyan lang kapag halimbawa kailangan namin ng tulong, ay ready silang tumulong sa amin. So, sa anumang aspeto ng buhay na kailanganin namin, nandyan lang sila. Pero pagdating sa relationship namin, hindi nila kami pinapakialaman. Ganon. Support lang sila sa amin. Yun. Sa mga friends naman namin, ganon din. Yung mga friends namin ay supportive din sa amin. Very supportive sila. At yun nga, dahil nakikita nila na ganun yung kalagayan ng aking partner. So, mas malawak din yung kanilang pagmamahal sa kanya at pag-unawa. Yun. Shout out sa aming mga friends out there. Yung iba ay nasa ibang bansa. At yung iba ay dito rin sa mga kalugar namin.
sa Palawan at yung iba naman ay nasa labas ng Palawan. Malaking tulong po yung my friends, no? Kaya nga napakaganda ng social media kasi mas nagiging connected ka sa mga friends mo. So marami din iba-ibang klaseng friends, no? Nagpapasalamat din. May close friend, may mutual friend. Pero Iba-ibang level ng ibang friendship. level ng friendship. Ang mahalaga, lahat sila ay very supportive sa atin. Di ba? Lalo-lalo na nung nagpa-opera po yung si Titus namin, nag-post lang ako sa ibang platform, ng sa Blue App na tinatawag nila. Blue App. Bawal daw kasi magbanggit dito ng pangalan eh. 'Di ba? Natuto na ako. So Blue App, yung kulay blue na app. Nung nag-post po ako doon, nag-ask ng help. So maraming salamat po sa inyo. Kilala nyo kung sino kayo, no? At yun po, napakahalaga na sa isang blind sighted relationship na magkaroon ng mga supportive friends and families, kasi dyan din tayo humuhugot ng strength, po. So yun. Okay, so hanggang doon lang muna tayo dahil medyo gumagabi na. At itutuloy natin yung kasunod na mga tanong pa dito sa love and daily life naman. Love and daily life. Yes. Overcoming. Yung kasunod na topic natin. So kailan kaya yan tayo makapag-live ulit? Baka Saturday sa weekend. o weekend, no? Kasi may pasok. Dapat kahapon kami magla-live, kaya lang ang lakas po ng ulan. Kahapon, no? Ang lakas ng ulan kahapon, kaya nag-test live kami noong Friday. Doon na suspend yung aking account nung Friday, pero ayun, okay na siya kahapon, kaya lang di kami nakapag-live kahapon dahil nga ayun. At saka hindi pa kami masyadong marunong sa paggamit ng app na ito. Testing pa lang. Tsaka kita nyo nga, maingay yung background namin. Wala kaming maayos na audio dahil may mga may mga manok dito. So probinsya po itong lugar namin. So yun po. So maraming salamat. Thank you so much for watching. Thank you sa mga gifters. Okay, yung mga hindi na natin nabanggit yung mga nagbigay ng gift. Kung sino-sino sila, pero anyway, kilala nyo po yung mga sarili ninyo. Maraming salamat po sa pagsuporta dito sa Filipino Blind Life. So hindi lang po dito sa TikTok, nasa Blue App din kami, nasa Red App, at saka yung nasa YT. doon sa basta na hanapin nyo na lang po diyan yung mga links. So ayun po. So maraming salamat po muli. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama dito sa live. Maraming salamat. Malamok na dito. So bye-bye. Okay, Bye guys. Thank you.